What up mga solid subscribers, no? So eto guys, no, medyo naging busy lang tayo ng mga nakaraan, no? Pero ito regarding kay Yana, no, wala na akong masyadong nakikitang update. So I think baka last na po ito, no? Last na update na po ito regarding po sa issue kay Yana, no? So ito ang pinaka latest update guys, no? Meron na pong nagsalita about po dun sa issue na nangyari, no? So ito yung video ni, wait, check natin to guys ha, para makita nyo rin. Meron pong isang nagsalita about this one, okay? Okay, all credits po tayo kay Glenn Wego, no? So, ang caption niya dito guys is, isinuko na ang lisensya pero nabigong i-turn over ang motorsiklo, no? Okay? Glenn Wego po ng DCBB. Update lamang po tayo. Na-surrender na po ng motovlogger na si Yana ang kanyang driver's license sa tanggapan po ng LTO kaninang umaga. Yan mismo po ang kinumpirma ni ASEC Vicor Mendoza ng Land Transportation Office. Pero, hindi niya po na-turn over sa LTO yun pong motorsiklo at ORCR na kanya nga pong ginamit o nakita po doon sa viral video. So ayun guys, no, hindi niya na-turn over pala yung motorsiklo guys, no. So yung lisensya, okay, sige, ORCR na surrender na niya, napag-walis sa kanyang pagkakasabi, no. Pero yung mismong motor guys, no, mismo yung motor na hindi pala nasusurrender guys, no. Yung lisensya na surrender na, pero yung motorsiklo hindi pa. Lumabas kasi guys na meron nahiram lang daw po pala yung motor na ginamit niya, no? Hindi daw po pala kanya, no? Usually guys kasi ganun yung mga riders, no? May mga nakikita rin ng mga vloggers na ganun guys, na like nasa isang pick up yung kotse tapos tatlo or dalawa yung sakay na motor, no? And then pagdating dun sa site, doon na sila magra-rides, no? So I think ang nangyari dito is meron kakilala si Yana that time, no? I think which is yun din yung mga kasama niya that time nung rides na yun, no? And ayun nga, nakita natin na yung motor na gamit niya is hindi pala sa kanya, no? So hindi nga niya pwede i-surrender. I think hindi niya dumating sa point na hindi rin pumayag yung may-ari ng motor kasi hindi naman siya nagdala, no? Pero ang ano lang dito guys is pinagamit niya kay Yana kasi, no? So ayun lang, no? Ano mo yun, nasira yung imahe ng motor mo dahil sa ginamit ito ng isang vlogger na alam mo yun, na hindi alam yun yung tama at mali, no? So, yun lang. Kaya po ipinag-utos ng pamunuan ng LTO doon po sa sinasabi nga pong totoong may-ari doon pong motorsiklo na i-turn over po yung motor at yung ORCR sa next scheduled hearing. Oh, so pinipilit pa rin pa. Oh, hindi pinipilit. Talagang ano guys, no? So kailangan talaga guys, no, hindi pwedeng hindi sundin. LTO po ang nagsabi, no. Baka pag hindi niya i-turn over no may-ari, is baka pati siya madamay po talaga, no. Although nadamay na po talaga siya, no, pero wag naman dumating sa point na magkaroon ng kasuhan or what, no. Kasi syempre, I think nagmagandang loob lang din siya na pahiramin si Yana, no. So ulitin ko, no, nagkamali siya ng taong pinahiram po talaga, no. So matapos na nga rin po yung mga paulat na hindi nga po dun sa motovlogger na si Yana, yun pong nabanggit na motorsiklo. So part pa rin po yan ng investigation ng Land Transportation Office kaugnay po ron sa insidente. Glenn Wego po ng DCBB. Okay, amwal na siya guys. So ayun ang mahirap doon. Nadamay ka sa isang bagay na alam mong hindi mo naman kasalanan, no. Ang hirap lang nun, no, di ba, no? So eto, tingin pa tayo ng mga updates guys. So meron pa ako nakita rito isang update po, no. Okay, ito po yung caption niya. Okay, ito naman post na to guys, no. So ang caption nito guys is nakakuha po ang inyong lingkod ng litrato bilang katibayan na isinuko ng motovlogger na si Yana ang kanyang lisensya sa LTO sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ace Jurado, no? So ayan guys, so sinurrender na po yung kanyang lisensya, no? So tingnan natin guys, no, kung ano pong mga latest updates regarding po dito, no. Pero ako guys, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na walang lisensya, no? Ang hirap niyan guys, na like syempre sanay tayong mag-travel or what, no. And yan, no? Pero ang hirap niyan guys kasi ewan ko kung anong mangyayari sa kanya, pero ako hindi ko ma-imagine yung sarili ko na walang lisensya, no? So ayun guys, no, maraming ding nangyari guys. So meron ako isang napanood na clip, no, na sinabi po no pickup driver po guys na kaya pala siya bumaba kasi akala daw po niya, no, hinihintay siya nung dalawang rider, no. Like kunyari baka hindi ko rin alam kung ano nasa isip ng pickup driver, baka iniisip niya na baka mag-sorry sila or magsusorry sila Yana or what. Hindi ko alam, hindi niya sinabi to, pero ito lang naiisip ko. Pero ang pagkakasabi niya is kaya siya bumaba kasi akala niya hinihintay talaga siya nila Yana, no. And then bumaba siya,
And then I think nagkaroon siya na-trigger siya na sabihin na rin yung gusto niya sabihin. And then pinangunahan din siya ni Yana. Para sinasabi lang siya na bakit ka na mamakyo, yun yung sinabi ng pickup driver. And then si Yana nagsimula na tumaas yung kanyang boses, no. Doon na po talaga nagsimula po talaga, no. And isa pa, kaya medyo kumalma din po si pickup driver kasi nagulat siya, babae pala yung nag-drive ng motorsiklo, no. So which is yun nga si Yana, no. So parang sinabi niya na inaintindihan na niya yung sitwasyon na ay hindi ko pwedeng anuhin to kasi syempre babae pala to, no? Pero hindi ko naman sinasabi na pag lalaki dapat ano ka, no, doon ka dumating sa point na pairalo mo yung init ng ulo mo, no. Hindi, pero makikita mo kasi guys sa attitude po talaga ng pickup driver, napaka-kalmado niya, as in yung intention niya is parang pagsabihan lang dapat si Yana, no. Hindi to the point na susugurin. Gusto niya na magkaroon ng isang conversation na alam mo yun, na magkaintindihan sila kung bakit siya pinakyuhan, no. So, ayun nakikita ko, napakakalmado po ng pickup driver. So, salute ako kay pickup driver doon sa parte na yun, guys, no. Ang makulit pa, guys, no, may mga post si Yana na nasa ibang bansa daw siya. Pero meron mga comments doon, guys, na ano yan, meron ako nakita doon, no, na sinabi niya na paano magiging ano yun, balot na balot ka samantalang napakainit dito sa Hong Kong, ganyan siya, no? Anong klaseng balat yung meron ko? Parang ganyan yung comment na di ko alala, no? Kasi kumbaga parang doon nga nagsabi na throwback pic daw pala yun kasi sa Hong Kong daw is mainit daw ngayon, no? Nabasa ko lang yun, guys, ha? Nabasa ko lang po yun, no? Sa isang comment na. Isa pa napansin ko, guys, no? Talagang yung mga, eto, pati yung followers ni Yana sa Facebook, dumami po talaga, no? So, alam ko parang below 400 pa to before, pero ngayon 475k followers na rin po, no? So, ayun yun, ano, ewan ko, ha? Hindi ko alam kung diskarte po talaga nilang gawin yung bagay na yun, yung mga ganong klaseng bagay na, di ba? And guys, ito pala, no? This video is from Makagago po, guys. So, syempre, ayoko namang panoorin to ng buo, no? Syempre, content niya po ito, no? So, nakita ko lang to, no? Someone just sent me this one, and lagay ko nga raw sa may bandang 5:15. So, ito nga, no? So, yung video, as per sa kay Makagago po, no? Sa research niya po, no? Hindi daw po pala ni-remove talaga ni Yana yung video, no? So, ni-report daw po pala, no? Kaya na-take down po yung video, no? So, alam mo yun, no? Ewan ko, guys, ha? Kung totoo man ito, no? Kung totoo man ito, no? Kasi ako, guys, kung alam ko naman yung isang bagay na ang dami na nag-aaway or what, diba, no? Tapos alam kong mali talaga yung ginawa ko. Yun, kung alam ko talaga mali yung ginawa ko, yun, alam kong malalagay sa trahedya po yung ano ko, yung kalagayan ko. Talagang matik yan, buburahin ko na yan, no? Kasi syempre hindi naman matutumbasan ng pera yung kalayaan mo, guys, diba? No? Hindi matutumbasan ng pera yung mga ganong klaseng bagay, yung freedom mo, hindi matutumbasan ng pera yung ano mo, yung emotions mo, no, diba? Hindi matutumbasan yun na yung saya and then yung ginhawa, no? So, na-take down po pala, no? Nakakalungkot lang, no? Bakit sana kung may team man siya, no? Sana yung team niya mismo nag-advise na ay burahin mo na yan kasi talagang kahit saan tingnan is although na hindi na alam kung sino ang may mali. Ito, guys, ha, perspective lang to ng kanyang team, kung meron man, no? Pero although na alam natin, hindi na alam kung sino may mali, pero nakikita sa video is mas malaki talaga yung mali mo doon, Yana, no? Diba, no? So sana ganun, may way of thinking silang ganun para masabihan sana, no, si Yana pagdating sa mga ganitong klaseng bagay, no? Hindi ko lang alam, guys, kung ilang taon na si Yana, no? Baka nasa stage pa siya talaga na exploring, na stage pa siya, nagmamature pa lang siya, no? I think this is a very great lesson po talaga ito kay Yana, no? So, yun lang. Lahat naman tayo dumarating sa point na ganyan, no? Na matuto tayo sa isang bagay, na darating tayo sa point na aalalayan natin yung mga tao naman na alam natin na makakagawa naman ng mga ganong klaseng bagay, no? So, tayo yung magiging gabay na po sa kanila. Uy, wag mong gawin yan kasi pinagdaanan ko na yan. Hindi maganda ang kalalabasan po talaga yan. So, ayun. Sana maging ganun po. Maging daan din siya na sa mga vloggers po talaga na may balak gumawa ng gano'n. Or kahit ibang vloggers, kahit po yung mga riders or kung sino man, na wag pairalin yung itang ulo. Basahin muna yung sitwasyon and intindihin muna maigi. At the same time, guys, dapat tayo maging magpakumbaba as always po talaga, guys, no? Kung alam natin, guys, na kung hindi natin alam kung sino may mali, huminga lang tayo.
makipag-usap tayo ng maayos, and hayaan na natin kung ano magiging flow ng usapan. Kung lumakas yung boses ng isa, magpakumbaba tayo. Kung alam naman natin na nasa tama tayo, tapos siya'y naninigaw, okay, sige, magpakumbaba pa rin tayo, no? And alam natin, kahit alam nating mali yung kabilang partido, no, magpakumbaba pa rin tayo, no. Ganun pa rin, magpakumbaba tayo. Hayaan na natin yung mga sabihin nila na, uy, hindi lumaban to. Siguro ano to, bading to. Grabe, bading agad eh. Hindi naman sa bading, no. Sa mga lalaki, 'di ba? Parang parang mahina to. Baka ano to, hindi to, kasi syempre alam niyo naman, lalaki at matipuno lumalaban, no? Although na alam natin guys, meron na tayong mga transgender na matapang po talaga, no? Pero naging expression na po kasi talaga ng mga boding to, hindi lumalaban, parang ganun guys, di ba, no? Pero ulitin ko sa inyo guys, meron tayong mga transgender na talagang matapang na po talaga ngayon, lumalaban na po. Usually nga guys, yung transgender, sila pa po talaga yung yung nagiging mas nagiging lalaki umasta kesa po sa mga tunay na lalaki. So, ulitin ko guys, expression lang po yung bading guys. Hindi ko sinasabi na ganun po yung mga transgender po talaga guys, no? So ayan, I hope na maging lesson to kay Yana and sa ating lahat, no? So I think, hindi ko alam guys kung magkakaroon pa to susunod na video about kay Yana, pero I think baka last na po ito, no? Kasi wala na masyadong update, kasi ayun nakuha na yung lisensya ni Yana, surrender na yung motor na lang, pero pina-concern naman kasi talaga dito guys is yung lisensya ni Yana, no? Panagutan niya yung kanyang pagkakamali, no? And nag-attempt pa nga siya guys gumawa ng apology, mag-apologize po dun sa tao, no? Pero syempre wala hindi nangyari, no? Tapos hindi pa siya sumipot, no? So I think yun na yung pinaka-ending halos na ito, no? Kung meron man, I think hindi na ganun kabigat, no, unlike ng mga ngayon, no? So ayun lang guys, maraming salamat sa panonood ng video na yun. As always, lagi yung tatandaan na ang buhay natin ay isa lamang, kaya wag natin sayangin sa di makabuluhang bagay, no? Okay guys, maraming salamat. So this is Boy TV signing out. Peace. Bless you.